talata lang kung sino ang Diyos sa buhay. Nung unang talata. Pero ibinalik natin sa salita ngayon na ngayon, sino ang Diyos sa buhay mo? Diba? Pag tinitingnan natin yung sino ang Diyos sa buhay mo, diba, sabi natin, yung panahon ng Diyos, siya yung Diyos ng kayusan. Inayos niya yung earth, nilagay niya yung buwan, araw, bituin. Hindi yung Diyos na mag-aayos ng buhay natin, tama? O, kung siya yung Diyos, sabi natin na siya yung masayang Diyos, ay binigay niya lahat sa tao. Dapat, yun din, masaya siya ay binibigyan din niya, kaya nga pati buhay niya, ibinigay, diba? So, hindi lang yun. Maraming Diyos siya yung creator. Tingnan nyo, yung pagiging creator, ibinahagi din sa atin. Diba, lahat ng tao ay nagkakaroon ng tinatawag na nag-invento, diba? Hindi naman Diyos na gumawa niyan, hindi ng Diyos, diba? Tayo na gumawa, tao na. Ibig sabihin, nilagay ng Diyos yung kanyang karakter sa atin, nilagay yung kanyang kalikasan na konti, hindi naman bagamat hindi po, pero binigyan tayo ng kalikasan. Kaya sanay tayo hindi yan magagawa ng puno, hindi rin magagawa ng hayop. Pero yung tao, nakapag-iisip, di ba? Nag-invento siya, gumagawa siya, nag-create siya ng kanta, nag-create siya ng tula, nag-create siya ng mga radio, mga ano, creator din ng tao, di ba? At hindi lang yon, talagang siya rin yung pagiging owner ng Diyos, binigyan din tayo ng sarili atin, owner. Kumbaga, lahat tayo ay may pinagkatiwalaan ng Diyos na isang bagay, yung magiging owner. Binigyan tayo ng territory. So, yun. Pangalawa ay, tinalakay natin ay, ano sunod? Sino? Ako. Sino ako, di ba? Sino yung tao? Sino ako? Bakit kaya? Pinakita natin yung tao, kung sino siya, hindi yung tao na mahusay tumugtog, hindi ko yung tao na popular, hindi ko yung tao na may pera, hindi ko yung tao na maganda, hindi yun ang nobya. Kaya nga, kung pagkakalikha sa atin ng Diyos, hindi siya yung parang sinasabi natin na yung sa cell ng mga tao, hindi. Actually, wala pa noon ay gumagawa ng Diyos sa tiyan natin. No? Siya na yun. Kaya nga, by words lang at saka ang lahat ng nilikha, pero tayong tao, bilang nakaraan, hindi lang by word. Sabi ng Lord, nilikha ako, nasa isip niya, nilikha ako ng tao. Sabi niya, pero nilikha niya ng ayon sa aking wangis, ibig sa aking larawan, ibig sa aking natural at pag-ugali. Kaya ugali natin, may ugali tayong mapagmahal, mapagpatawad, kasi ugali ng Diyos yan. Diba? Yun ang nilagay sa atin. Now, dito ngayon, nilagay din sa atin ng mga tao, bukod sa may nasa isip ng Diyos na nilikhain niyang tao, ay nagbigay pa ng effort ng Diyos na hindi kagaya ng mga nakikita natin. Ang effort ng Diyos, kumuha siya ng alabok, pagka kinortehin niya ng tao, wala pang hininga ngayon. Wala pang buhay. Kaya sinabi ng Genesis 2:7, and he breathed and become a living soul. Ibig sabihin, nung hininga niya, yun yung value natin. Yun yung pinakamahalaga na ibinigay sa atin dito kayong salitang zoe o yung buhay. Yung buhay yun galing sa breath niya, hindi lang by word. Kita mo yung mga puno hayop by words. Pero yung ating buhay hindi lang by word, kundi may work, trabaho. At may work, may value. Yung value, yung breath. Kaya ibig sabihin ng breath, yun yung hininga sa atin na larawan at wangis ng Diyos. Kaya ang tao ang the most expensive soil in the earth. Alam niyo bakit? Kumuha ka na alikabok. For sale alikabok, walang bibili, di ba? Walang bibili nun. Pero yung alikabok, binigyan ng Lord ng value. Di ba? Yung walang kakwenta-kwenta, binigyan ng Diyos ng value. Hiningahan niya at tayo yun. Ayon nga sa isang scientist ay makabubuo daw siya ng tao. Pero mauubos na lahat ng atom, lahat ng cell dito sa buong mundo, pero hindi pa siya sure kung magkakaroon ng buhay. Isipin mo, samantalang ang Diyos ay simple lang ng gagawin niya, ginawa sa tao at nilikha niya, at hindi siya kumuha sa ibang larawan na nilikha niya na gagawa ako ng tao, lilikha ako ng tao, nakamukha ng puno, hindi siya naging gano'n, di ba? Kukuha ako ng tao, nakamukha baboy, hindi rin, di ba? So, yun. Ngayon, yung pangatlo mag-uusapan natin ito, para matanda yun, naman ko lang. Yun ang Diyos, yun ang tao ngayon. Ang tanong ko dito, bakit kayo nasa planet Earth? Yan ang mga malalaking tanong. Bakit kayo nandito sa planet Earth? Pwede kayo sumagot.
Ikaw, Neri, ano sa tingin mo? Bakit ka nandito sa mundo nasa mundo natin? Ano sa palagay mo? Bakit ka nasa planet Earth, ha? O, ito na lang. Para hindi yung mamaya ko na yan. Bakit ba naglagay ang Diyos ng Earth? Yun, bakit ba naglagay ang Diyos ng mundo? Sa tingin nyo, bakit? Di ba sa solar system, merong 9 planet. Tama? At pero lahat yan, pag sinabi natin na, kaya nga sabi ng Diyos, ang Earth kasi tinimpla niya ng tama eh. Tamang timpla parang pambola. Always tamang timpla. Alam niyo ibig sabihin nun? Yung 80% nitrogen, 20% oxygen, kaya natimpla ang tao. Hindi pwede ka lumakpas sa 80, hindi ka pwede lumakpas sa 20. Tama yung timpla niya. Kaya tayo nakakahinga ngayon because of 80% nitrogen, 20% oxygen. Now, kapag ikaw ay kinapos ng oxygen, bibili ka na sa hospital ng oxygen. Tama? Ay magkano isang ganong tangke. Samantalang ito, libre. Diba? Kaya mo sasabi sa inyo, kung ang dami mo ng utang kay Lord, diba? Subukan mo lang huminga. Piso, 2 piso, 3 piso. Ang dami mo ng utang kay Lord. Pero paano natin ito? Now, ngayon, bakit nga ba gumawa ang Diyos ng tinatawag nating mundo? Bakit nga ba gumawa siya ng mundo? At sa solar system, lahat naman yan ay pag sinabi natin solar system, sakop siya ng tinatawag nating universe or space. Nasa kalawakan, space, kalawakan, ibig sabihin. Ibig sabihin, sakop siya ng space. Pero, bakit in-exclusive, ang sabi ng Diyos, linika ako ng, sabi niya, when God created the heaven and the earth. Bakit niya sinabi, when God created the heaven and the solar system? Sabi niya, hindi niyo gano'ng ka-special ang tao. Kung bakit nilikha ang mundo, diba? Samantalang yung lahat ng planet na nandiyan, halimbawa yung Mars, Mercury, pag malapit ka sa Mercury, malamang matulog ka kasi tabi ka ng araw, di ba? Doon naman sa dulo, ang dulo, Pluto ba yun? Pluto, sobrang lamig, mamamatay ka na naman sobrang lamig. Kaya yung tamang timpla natin ay nasa Earth. Kasi kahit pangatlo ba tayo, pangapat sa solar system. Pero yung mga halimbawa, yung Mars, yung Neptune, may mga buwan din yan, may mga buwan. May mga buwan din. Kasi ang buwan, like stars lang yan. Halimbawa, stars, mas malaki yung stars kaysa sa mga Earth, sa mga planet. Kasi malayo, mapakalayo ng stars. Kaya alam mo lang pala, pero mapakalaki nun. May mga buwan din yan. May mga, yung halimbawa, mayroong planet yan na 2 buwan, may 1 buwan. Meron din niyang may tubig. Halimbawa, parang yung Neptune, may tubig din siya. Kaya lang, yung tubig niya hindi naiinom. Hindi siya makabubuhay. Kaya sa lahat ng planet, walang living things. Walang nabubuhay. Tama? Only in planet Earth ang merong nabubuhay. Kaya tingnan nyo, bakit gumawa ang Diyos ng mundo? Alam niyo kung bakit? Isa, kasi ilalagay kayo. Diba? Ilalagay tayo. Kasi kung hindi tayo pwede ilagay sa Mercury, hindi tayo pwede ilagay sa Neptune, mamamatay tayo dun eh. Diba? Hindi tayo pwede ilagay sa mga ibang planet. Only yung planet exclusive na ginawa ng Diyos dahil hinikha siya ng tao kasi wala pa yung Earth, wala pa yung tao, nandiyan na yung solar system. Kaya sabi ka, ilalagay niya yung tao doon sa Earth. Kasi napaka-special nga ng tao. Kasi pagka tinignan nyo sa sinasabi nila sa mga scholar, yung solar system, hindi ang hugis ng Earth, parang may hugis ng cross. Yung namang tao din, ganun din para may hugis ng cross. At yung parang planet Earth ay 70% water. Yung palang tao, 70% din water. No, ibig sabihin, tugma siya sa atin. Kaya tayo, nabubuhay na mas maayos. Yan. Isa yan. Kung bakit niliganan ng Diyos sa mundo, kasi ilalagay niya yung kamukha niya. Dahil yun, larawan. Ilalagay niya yung tao na tamang-tamang mabuhay, sakto lahat, maging sa mga klase ng carbon dioxide, lahat ng atoms, kumpleto ang cells, na yung tao nilagay niya. So yun, isa yun. Pangalawa, gustong makita ng Diyos yung kanyang, di ba sabi sa awit, yung daw langit at lupa ay nagbibigay ng kanyang kaluwalhatian. Di ba? Declare the glory of God. Kaya pag nakikita natin kung tatanaw lang kayo, halimbawa, kasi may medyo hindi ng probinsya sa atin eh. Yung
Kung sa probinsya, pumunta ka sa mga magandang tanawin ng bundok ang makikita mo, parang gubat, tapos makakita ka ng sapa. Tingnan mo pala yung creation ng Lord. Ma-amaze ka, wow! Napakagandang ng creation ni Lord. Di ba? O, mapapansin mo yun, maganda. Pero higit na maganda yung tao sa paglikha niya. Kasi hindi ka mukha ng Diyos yung mga natural resources. Hindi ka mukha ng Diyos yung tayo nga mukha ng Lord. So yun. Ngayon dito, bakit kaya bukod doon? Ito naman ang tanong ko. Ang tanong ko kanina, ngayon sa mundo, ito naman tanong ko, bakit ka ba nabubuhay sa earth? Yan. Bakit ka ba nabubuhay sa earth? Yun ang gusto sa bagot. Wala lang? Para ba magpayaman, maganda, magpasikat? Sa tingin nyo, bakit kayo nilagay ng Diyos dito sa earth? Bakit nga ba nilagay ang hayop? Bakit ba nilagay ang puno? Ayan, tinang. Tanong ko na. Bakit ba nilagay ang puno sa earth, isda, hayop, lahat? Bakit nilagay ng Diyos? Jaisel, alam mo? Sources po. Yes. Para ang tao may makain. Tama? Yun. Kaya nilikha niya yun. Tingnan nyo, hindi unang nilikha ang tao. Ang nilikha muna ng Diyos, yung makakain ng tao. Para pagdating ng tao, may pagkain. Kung nauna ang tao, ano kakainin? Di ba? So yun lang. Hindi mo na sabi, God bless you actually. Matik, talagang pinagpala na tayo. Pinagpala na before. Kasi before the foundation of the world, ay nandun na yung pagpapala bago hindi ka pa inilalagay. Nandun na yun. Ay, sabi lahat, pwede mo kainin. Di ba? Maliban sa puno na yun, dalawa, nasa gitna. Puno ng buhay at puno ng karunungan. So yun yun. Ngayon, at tanong ko, bakit nga ba kayo nabubuhay sa mundo? Yan. Bakit kayo nabubuhay sa mundo? Bilang gusto kong talakayan sa atin. Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos at inilagay sa planet Earth? Ba't di ka inilagay sa Neptune o kaya sa Mercury? Di ba? Bakit ka inilagay sa planet Earth? Ito yung sumagot. Pwede kayong para medyo nakakaano kayo sagot. Bakit kayo inilagay dyan? Sige. Pwede naman kayong sumagot dyan para mas makuha ninyo. Bakit kayo nilagay ng Diyos sa planet Earth? Babasahin ko yung talata muna bago ito sagutin. Yung talata pag-usapan natin mula sa Genesis 1:25 to 28. Babasahin ko lang, pero pakinggan nyo lang. Kung ano lang yung makukuha ninyo sa nadinig nyo, yun lang. Okay na, strike na si Lord yun. Bahala na si Lord sa inyo. Kumbaga, ginawa nga niya ang lahat na ito at nasiyahan siya na ito'y kanyang mamasdan. Yun yung mga nilika. Natural source yan. Kaya, every time nalilika ang Diyos ganito. Sa unang araw, wow, ang ganda ng pagkakalika ko, sabi niya. Lagi siya nagtatapos sa wow. Kumbaga parang sa panahon natin, wow. Yung sabi niya, napakaganda ng, hindi siya nagtatapos sa araw na hindi siya nasisiyahan. Hindi kagaya natin, may araw tayo na bubuisin tayo. Araw ko na ito bubuisin. Diba? Parang gano'n. Pero si Lord, araw-araw, wow. Nagpapasta niya, wow, ang ganda ng pagkakalika ko. Kaya ang tanong nga dito, ano ba yung dinikha mo sa maghapon at hindi ka napawaw? Nang asar ka ba? Nang inis ka ba? Nang bully ka ba? Hindi ka talaga mapapawaw. Kasi, tapos, may customer ka asara ng nakakainis. Minsan naman, hindi ka talaga mapapawaw doon, di ba? Lalo kung may mga barat, yung mga gano'n. Hindi ka talaga mapapawaw doon. Ibig sabihin, pero, kung susundan natin ng Diyos, lagi siya nagsasabi, ito yung nga po sabi niya, wow, ang ganda ng hanggang makarating yung 6 na araw, sabi niya, ang ganda ng aming mga nilikha. Parang ibig sabihin, sa buhay natin araw-araw, dapat magsabi tayo, wow, ang ganda ng araw ko nito. Ang ganda ng pagkakalika ng Lord sa akin ngayong araw na. Pwede natin sabihin yun, kasi talaga yun. So now, ngayon, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, ito likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila, tinan nyo sila ang mamamahala sa mga isda. Pasin nyo, tao sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala, isipin mo at sila'y pinagpala. Sinabi niya, magpakarami kayo
at punuin nyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sabi niya, binigyan tayo ng authority ni Lord. Sabi, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, mga ibon sa ibupawid, sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, talagang sa atin pinagkatiwala ang earth. Kasi ninyo, di ba? Sa atin, sa mga tao. Kaya, kumbaga, tayo ang pinagkatiwalaan, tayo ang magmamalig. Ngayon, paano tayo mag-manage ng mga pinagkatiwala sa atin, Lord? Diba? Pinagkatiwalaan ka ng pamilya, pinagkatiwalaan ka ng negosyo, pinagkatiwalaan ka ng asawa, paano mo siya minamalig? Pero pansinin nyo, sabi ng Bible, lumika ang Diyos ng kanyang larawan at tawagin, tsaka niya sinabing, magpaarami kayo at puniin nyo ang daigdig. Ano ibig sabihin nun? Gumawa ang Diyos ng tao na kamukha niya at larawan niya. Ang ibig sabihin, magpakarami kayo, pupuniin mo ang mundo ng tao na hindi kamukha ng Satanas, hindi kamukha ng pangit na ugali. Kung tayo magpakarami tayo ng kamukha ni Lord. Yun ang ibig sabihin nun. Diba? Magpakarami kayo at puniin nyo ng mga tao na kamukha ni Lord, hindi kamukha ni Evil. Pero tingnan nyo, ang mundo natin, mas marami ng Evil. Kasi din yan, diba? Mas marami. Punta ka sa Senado, grabe, yung corruption. Ito. Tingnan nyo, lahat yan, kahit Christian, labanan, Christian sa Christian. Ala ka makikita ng So, konti-konti lang. Yung totoong pinaghaharian ng Lord, hindi lahat yan magaling lang magsalita, pero ang dapat magaling sa atin, yung buhay na nagsasalita. So, yun yun. Kapasin natin. Kaya, maraming sinasaysay yung Bible kung paano tayo nabuhay. Kaya, pag tayo nabubuhay sa mundo ito, hindi tayo, halimbawa, pag ikaw ano ang purpose ng upuan? Ano purpose ng upuan? Mamamalo ko kasi yung senta? Hindi, di ba? Hindi yun ang purpose yan, di ba? Ano purpose dito? Para maupuan. Yung kampet, ano purpose ng kampet? Panghiwa, hindi pa naksak. Tama? Kaya lang minsan, yung paggamit mali, yung kampet ginagawang pamatay. Ang trabaho nung panghiwa, mga ulam at gulay. So minsan, may pinagkatiwalaan Diyos sa atin, mali ang purpose. Halimbawa, ang nagkaroon ka ng sakyan, ano purpose mo? I-display mo lang? Hindi. Para magamit mo. Tama? So, ibig sabihin, sa bawat nilikha ng Diyos, meron siyang purpose. Tama? May layunin. Ngayon, ano yung purpose ng tao? Diba? Ano yung purpose ng tao? Bakit niya nilikha ang tao at inilagay niya sa earth? Ano yung purpose ng Diyos? Yan ang kukunin natin. Bakit na? Kahit si Eva Tadan nasira yung purpose Ang gusto talaga ng Diyos kay Eva Tadan, kaya siya nilikha sa larawan para pamahalaan niya ng tami at magpakarami na punuin ng kamukha niya na katulad nung hindi pa nakakasalat si Eva, punuin nila ng ganito. Kaso ang tao, mahilig yan sa, ano mo tawag ito? Karunungan. Mahilig sila sa pagkain. Tinigyan lang madalas kakasala ngayon. Dahil sa pagkain, kaya niya i-compromise ang sarili niya. Ano ibig sabihin ng pagkain? Ang pagkain, ginawa mong product at binenta mo, pera na yan. Di ba? Pera na. So, ang nagiging product natin ngayon, parang pera na. Pag hindi mo binigyan ng pera, hindi mo iboboto. Di ba? Na mali sa layunin ng Diyos. Ang sabi diyan, pag binasa ng Genesis 2, i-enjoy lang natin kung ano yung mga nilikha ng Lord. Hindi mo parang ibenta na hindi ka mukha ni Lord o ibebenta mo yung pati yung sarili mo. Kaya tinan mo, karamihan sa akin, pag walang 3,000, 2,000, minsan nga may 3,000, hindi na may boboto, di ba? Pag pangit, di ba? Para bang yung 3,000 mo sa loob ng 3 taon hindi mo kikitain. Di ba? Pero pinagpalit mo naman yung tunay na ugali ng Diyos. Sinanay tayo dito yung mga politician, sinanay. Ang ibig sabihin pa naman sa salitang politics, ang ibig sabihin niya, servant. Kaya nga, naging pangit yung salitang politics kasi nga, ang nagpapangit yung mga tao. Kasi hindi nila ginamit yung salitang politics sa tamang purpose. Diba? Sa tamang purpose. Now, ang purpose natin, una, banggit ko na parang hindi na kayo maano. Bakit ka nilikha ng Diyos? Kailangan, kung nilikha ka sa larawan at wangis ng Diyos,
dapat i-represent ko rin ng Diyos dito sa lupa na may larawan ng tao. Halimbawa, huwag na tayong lumayo. Natahanan na lang. Paano mo pinipresent sa mga anak nyo bilang mga magulang? Paano nyo pinipresent ang sarili nyo sa mga anak nyo? Ang mag-asawa ba, araw-araw ay madalas mag-away? Kasi ganito mag-asawa eh. Ako kung nandito yan, at tingnan nyo ha. Hindi ba madalas nag-uusap kayo? Nag-uusap kayo, tama, kukwento kayo. Pero maya nag-aaway na kayo. Tama, no? Ganyan na mag-asawa, natural sa mag-asawa yan. No? Pero sana, pagka nag-aaway kayo, babatili kayo ng ano, di, huwag naman uuwi sa masyadong awayan. Kasi natural lang yun. Kung baka, uy, kung ang daming girlfriend nung araw, hindi mo mga ganyan ang mga kwento, ganyan pinagmumula ng away minsan eh, di ba? Ikaw din eh, may boyfriend ka pa, kung gano'n eh. Buwanan mo lang, may mga gano'n. Yan ang pinagtatalunan madalas. Kasi pagka ikaw eh, taong nakakilala kayo, pagyan kayo nang pinagsama, nandun yung purpose. Dapat, pag sinabing forget the past, kailangan huwag mong balikan yung past.